Yep, running now. It's running now? Yeah. Okay, cool. Alright, paano ba ako mag-greet? Welcome back, kaibigan. Welcome back. Paano ko ba umpisahan ito, anak? Huwag kayo magtaka kung nasa ilalim ako dito ng Honda. May problema yung Honda namin dito. Kaya it's yung shifting. Baka nabali yung cable nung naglilink sa transmission at sa shift knob. Gumawa ako ng video. Wala akong balak na gumawa ng video talaga dahil ang mga devices ko ay hindi na gumagana at masama yung audio. Hindi ko rin magamit yung aking microphone dahil ang cable ko lang nun para sa Samsung, nawala rin yung cable ng iPhone. Madali lang ito. Lagi ko sinasabing madali. Mukhang nagkakagulo dito sa lahat ng mga vloggers. Nagsasabi ng mga recently nangyayari dito sa ating mga kababayan natin na mga estudyante, temporary workers at even yung mga nabisita lang. Pababayaan ko na sana, at hanggang ngayon talaga dapat pababayaan ko, pero ang video na ito ay particular sa isang vlogger na kilala ng buong karamihan ng Filipino community dito sa Canada and even sa US, Philippines. Meron siyang title doon na yung mass deportation, and dinescribe niya yung deportation, yung pagdi-deport sa ating mga kung sino man na yung definition ng ginawa niya ay mali. Ayoko magpapanik yung iba dahil sa napakalaki ng kanyang impluwensya dito, dahil maraming sumusubaybay. Pero ang punto ko ay iklaro lang sa mali kong channel na to ay okay, maniniwala sa mga vloggers dahil hindi sila abogado, hindi sila eksperto sa mga ganitong bagay. Tamang simpleng pagbigkas, kailangan may pangunawa kayo nun. Nakakaunawa ba ako? Hindi ko lahat naiintindihan kaya hindi ako gumagawa ng video na yon. Partikular na ito kay Rice Velasquez. May sinabi siya doon na tungkol sa definition ng deportation. Ang mga bumibisita, ang mga nag-aaral, ang mga nagtatrabaho, kung magpa-file yan ng extension bago ma-expire ang kanilang mga kasunduan, kontrata, hindi ka sila mapapaalis dito hanggat hindi lang natatanggap ang responde ng Canadian Immigration. Ibig sabihin nun, I believe may ilang buwan kayo bago magstay pa dito hanggat dito sa Canada once na ma-expire yung mga dokumento. Mapag-aral man, bisita o trabaho, temporary man kayong workers o yun nga, kung ano yun, mga students at visitors, kung meron kayong nag-file kayo, nakapag-file naman kayo, meron kayong lugar, meron kayong panahon pa para mag-stay dito hanggat hindi nyo natatanggap ang sagot ng immigration sa loob ng 3 buwan. Kung wala kayong matanggap sa loob ng 3 buwan, I believe 3 buwan yon, kailangan umalis na kayo para hindi kayo ma-mark ng negatibo sa immigration. Nakita ko lang yan kanina, and sabi ko sa anak ko, nag-homework siya ngayon at wala akong memory, sabi ko, anak, paki-record ito. Kaya sa katulad ko na nagsasabi ito, ang buong mensahe ko dito, huwag kayong basta-basta maniniwala, kasi yung mensahe ni Rice Velasquez napakasama, kasi maraming magpapanik noon. Paano kung may tao nag-apply, estudyante, bisita or temporary worker, nag-apply at nakinig ang sinabi mo na na-expired na, saka i-deport kayo. Isa pa nga pala, mali ang definition ng deportation. Ang deportation meaning may nilabag kayo at sapitan kayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng gobyerno, tatanggalin kayo dito sa bansang ito. Sana ang payo ko sa mga vloggers, alam ko pinagkakaguluhan nyo ito, puro mga mass deportation, and buong hatid nyo ay takot, pangamba sa ating mga kababayan.
Okay? At nakakadismaya. Ilang dahilan kung bakit ayoko ng ilang oras na anak? Ilang minuto na? 7. Okay. Sabi ko madali lang ano. Ito ang buong mensahe ko sa inyo. Pag-aralan nyo mabuti at kung papasok kayo sa larangan yan at siniisip ninyo na gusto nyo tumulong sa ating mga kababayan, kayong mga vloggers, pag-aral kayo ng mabuti. Ayusin nyo ng mabuti. Kasi ang dami nyong nilalagay ng mga kamalian eh. Itong magkakabarkada na to. Lalawig pa ako. Ang mensahe ko lang sa inyo, ayusin ninyo dahil kung talagang may pagmalasakit kayo sa ating mga kababayan, hindi nyo gagawin to. Very obvious. Views lang ang hawak nyo, pero itatanggi nyo yan. That's fine. Problema nyo yon. Isa lang alang yung ating mga kababayan dahil huwag nyo paglaruan sila dahil sa kaunti nilang nalalaman ng iba, tinatakot nyo sila eh. Okay, aminin nyo man o hindi, sa mga tao nakakaintindi, tinatakot nyo sila. Maawa naman kayo, maawa kayo dahil sumasakripisyo lang, hindi lang pera, pati pamilya niya at even buhay. Okay, kaya yun lang. Ayoko ng any recognition doon sa mga kaibigan ko na sa nakita ito. I hope na gawan nyo ng paraan, tumulong talaga kayo. Instead na sabihin niyo yung mga mass deportation na yan, how about ito? Ilang minuto pa anak? Ilang minuto pa? 10. Last minute. How about ito gawin niyo sa ating mga kababayan, right? Sa mga nandito, sa mga parating pa, lalo na yung mga nandito na naghihirap, alam ko, right? Na hindi nila alam. Mag-provide kayo sa inyong mga phone, sa inyong channel ng mga pupuntahan nila. Mag-provide kayo tulad ng mga association. Nagkalat pa rin yan mga Filipino association na willing tumulong sa kanila kahit kumot, ngayong palamig na, pagkain, mga tirahan. Alam nyo ba na ang mga, bago pa mausay yung mga vlog na to, may mga Filipino association dito sa Amerika, dito sa Canada, mga kusang bayan kayo, may mga association yan. Ilagay ninyo, magtanong kayo ba may mga kayong matatagal na dito, baka may alam kayo na mga murang apartment para sa mga kababayan natin na may tutulong sa pamagitan nitong online na to, itong YouTube. Ibigay ninyo rin ang mga, dahil mga Filipino citizen ang ating mga kababayan, mahal nating kababayan, how about yung mga embassy natin at consulate, ibigay nyo rin, madali nilang makontak. Sabihin nila na kung magkakaproblema man kayo dito, meron kayong lugar, ahensya dito, parte ng gobyerno na matatakbuhan, even libreng abogado kung sakali magkaroon kayo ng problema na kailangan nyo ng abogado dahil Filipino citizen may magre-represent sa inyo. Punta kayo sa Philippine Consulate, sa Philippine Embassy natin. Alright, kung saan man parte kayo ng dito sa Toronto, dito may Philippine Consulate tayo. Alright, let me know, I can help too. Okay, I can give you the information. Ano pa, mga ahensya na tutulong, na kukup-kup sa mga walang bahay, o maring mawalan ng bahay, matirhan, magutom, lamigin. Pero yan, even yung, let me know too, even kayo, kaya nyo magsaliksik. Ang misis ko, si Mrs. T, volunteer sa Red Cross. Alam nyo ba, saliksikin nyo ang Red Cross. Alam nyo, ang Red Cross tumutulong yan. It does no matter kung anong nationalidad mo o anong status mo dito, they will help. They will help me. They will help. Nakasama ako ni Mrs. T sa mga volunteer niya kung saan tumutulong sila sa mga tao dito na nabaha, nasunugan, anuman. Pinapag-hotel sila, binibigyan ng credit, ng card, ng allowance, ng pera. UPS, sana meron ako niyan. Pero hindi ako na-order talaga. Mga kaibigan, ito isang paalala lang. Hinay-hinay lang. Alam ko mga sikat kayo dyan, huwag nyo kalimutan na ang bawat salita ninyo ay parang kadena na naglilingkis at maaaring maka-apekto sa mga tao, negatibo man o positibo. Marami pa akong iniisip pero ayoko na itong lumawig pa. Kaibigan, hanggang sa muli.
Padayon. Patay mo na.